So ngayong umaga, pag-uusapan nga natin ang paksang pagpapatawad. Sabihin mo nga sa iyong kakatabi, pagpapatawad. Sa palagay ko lang naman yun, hindi ko alam kung mag-agree kayo, isa ang paksang ito sa mahirap at mabigat na pag-usapan. Hindi mananampalataya o kahit mananampalataya. Parang mas malaking issue pa nga ito sa mga mananampalataya. Dahil maraming mga tao ang nahihirapang magpatawad. Aminado pa kayo doon? Tanungin mo yung katabi, aminado ka ba doon? Na mahirap magpatawad. Maraming mga taong issue ang pagdating sa pagpapatawad. Dahil ang pagpapatawad ay isa ring desisyon na ating gagawin sa tuwing magagawan tayo ng masama o masasaktan ng ibang tao. Kaya nga mahalagang maunawaan natin yung tungkol sa kahalagaan ng magtiis sa isa't isa at magpaumanhinan sa isa't isa. Dahil ito ang nagsisilbing tulay. Pansinin niyo po, yung pagtitiisan, pagpapaumanhinan sa isa't isa ay nagsisilbing tulay para makatawid tayo sa pagpapatawad. Pero bago tayo magtuloy po ng mas malalim sa pag-unawa kung ano ang pagpapatawad, gusto kong magbigay ng ilang paglilinaw tungkol sa ilang mga bagay sa pagpapatawad. Una, ang pagpapatawad ay hindi pagtanggi, pagsang-ayon o pagbawas sa pagkakamaling nagawa ng isang tao laban sa iyo. Hindi ibig sabihin na pinatawad mo na siya ay parang baliwala na yung bigat ng kasalanan ginawa niya sa iyo. Mamaya ipapaliwanag pa ng mas bro John. Ang pagpapatawad ay hindi pagbabaliwala sa maling ginawa. Hindi mo pinapabulaanan na mali ang kanyang ginawa o nakasakit siya sa iyo. Sa halip ay ipinapaunawa mo sa iyong pagpapatawad na mali siya sa kanyang ginawa o nagkamali siya sa iyo. At ito'y pagtitiwala sa Diyos na siya ang hahatol para sa atin. Kaya sabi kanina, yung pagpapatawad ay pagpapalain ng sarili sa mga galit o sama ng loob. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Dahil hindi ibig sabihin na nagpatawad ka na ay mabubura na lahat sa alaala mo. Sa halip, pinipili mo na huwag nang alalahanin. Unawaan niyo po, na hindi ibig sabihin na pag nagpatawad ka, automatic na marilimutan mo na agad ang mga bagay at sakit na ginawa sa iyo. Sa halip sa pagpapatawad, pinapasyahan mo, pinipili mo na, hindi ko na aalalahanin yung ginawa mo laban sa akin. Pero it doesn't mean na hindi mo na siya maaalala pa sometimes. Maaaring maalala mo siya pa rin. And then, ang pagpapatawad ay hindi rin pagbabaliwala sa sakit na naramdaman mo. Dahil maaaring masakit talaga ang ginawa laban sa iyo. Pero mas pinipili mong mamuhay ng walang kinikimkim na sama ng loob. Dahil mas masarap mabuhay ng walang iniipong hinanakit. At ang pagpapatawad ay hindi nangangako na agad o automatic na magkakaroon ng pagkakasundo. Dahil hindi ibig sabihin na nagpatawad ka na, ay automatic na magbabalik agad ng tiwala. Lalo na kung ang kasalanan ay pagkasira ng tiwala. Ngunit sa pagpapatawad, pinipili mo na bigyan yung pagkakataon yung tao na ayusin at itama yung kanyang mali at yung kaugnayan sa iyo. At ang pagpapatawad din ay hindi pagbaliwala sa hustisya na kailangang igawad sa taong nagkasala. Hindi ibig sabihin na nagpatawad ka, pinatawad mo isang tao, ay hindi na siya dapat ituwid. Kailangan pa rin niyang daanan. Sa halip, pinipili nating sa pagpapatawad, pinipili nating patawarin siya para wag nang madagdagan pa ang pasanin ng taong iyon dahil sa kanyang ginawa. So, ano ang pagpapatawad? Ito ay galing sa salitang Griego. Meron dalawang salitang Griego na pinanggalingan nito, yung apime, ibig sabihin to let go, release, cancel a debt, or send away, often used to describe total removal of sins, guilt,
Yun ang isa po sa gamit ng magpatawad sa Bible, yung lubos na pagpapalaya sa total removal of sins, guilt. Yung isa naman, charis, hindi man charis pempenko, charis, yan ang isang gamit naman ng salitang magpatawad, which is the same word din po ng biyaya. Yung Greek word ng biyaya ay charis din. Charis din. Kaya magkaugnay siya. Ito ay nagdadala ng ideya ng buong pusong pagpapatawad, malayang pagpapatawad, o kahandaang magpatawad. Ang ibig sabihin, nangangahulugan ito na kusa kang nagpapasya na palayain ang sarili mo sa sama ng loob, galit, at pagnanais sa makaganti laban sa taong nagkasala sa iyo, kahit na hindi pa siya humihingi ng tawad o gumagawa ng paraan para itama yung kanyang ginawang mali. Introduction pa lang pero parang mabigat na, Ito ay isang walang kondisyon na pagpapasya na bitawan ng isang utang o hinanakit, atraso, kasalanan ng isang tao sa iyo. Dahil nakabatay ang iyong pagpapatawad sa biyaya ng Diyos na tinanggap mo. Ang pagpapatawad kung gayon po, ay pagbibigay ng biyaya sa isang taong nagkasala sa atin kahit na hindi waring karapat-dapat siya doon. Ulitin ko, ang pagpapatawad ay pagbibigay ng biyaya sa isang taong nagkasala sa atin sa iyo kahit pawaring sa pananaw ng tao ay hindi siya karapat-dapat patawarin. Kaya magpapatawad tayo hindi dahil karapat-dapat yung tao. Magpapatawad tayo dahil yun ang nararapat. Dahil yun ang inautos ng biyaya ng Diyos. Magpatawad. Tayo man ay tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Ngayong umaga, ang mensahe ko may title na The Unlimited Forgiveness. The Unlimited Forgiveness. Hango sa modelo siyempre din ng ating Panginoong Yesus sa pagpapatawad at mga turo niya tungkol sa pagpapatawad. Pero ang ating main text ay yung ating main text ng mga virtues na yon sa Colossians chapter 3, verse 13. Balikan natin yon. Doon din natin kukunin ang mga punto. Ang sabi ay, Colossians 3, verse 13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. So pagpapatawad. Paano nga ba dapat magpatawad ang isang mananampalataya, or should I say, ang isang pinili ng Diyos? Una, piliin magpatawad sino man ang nagkasala. Sabi doon sa binasa nating verse, magpaumanhinan kayo, pansinin niyo yung salitang kayo, at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Tingnan niyo yung isa't isa. So diyan kukunin ang aking paliwanag. Yung kayo ay nagpapahiwatig ng walang itong utos sa ito ay hindi para sa mga selected people. Especially sa ating mga mananampalataya. Walang pinipili ang utos ng Diyos at yan ay totoo at malinaw sa ating binasang talata. Yung salitang kayo ay nagsasabing, ang utos na magpatawad ay hindi lamang para sa akin, hindi lang para sa Kanya, ito ay para sa ating lahat ng mga mananampalataya. O sabihin mo sa iyong katabi, ang utos ay para sa iyo, magpatawad. Para din sa akin, magpatawad. Para sa ating lahat. In short, walang excuse. Ito'y utos sa ating lahat na dapat sundin. At dahil ito'y utos, kapag ka hindi mo sinunod, nagkakasala ka. Ay, anong hirap namang sitwasyon yun. Ikaw na nga nagawa ng masama, ay parang ikaw pa ang naunawaan niyo po. Ang lahat ng Kristiyano ay dapat nagpapatawad. Yun talagang ibig sabihin noon. Kung tunay kang Kristiyano, magpapatawad ka.
Kung kasama ka sa mga pinili ng Diyos, magpapatawad ka. Kung kabilang ka sa lubos na minamahal ng Diyos, magpapatawad ka. Kabilang ba kayo dun sa mga binanggit kong yon? Pinili ng Diyos, binanal ng Diyos, lubos na minamahal ng Diyos. Kung kabilang ka doon, magpapatawad ka. Inaasahang magpapatawad ka. Ngayon, yung isa't isa naman, ay gusto kong tingnan natin sa dalawang bahagi. Una, ito'y tumutukoy by context sa atin bilang mga magkakapatid, bilang isang iglesia. In short, ang pagpapatawad ay hindi isang option sa magkakapatid. Ang salitang isa't isa ay nagpapahiwatig ng kaugnayan. Ibig sabihin, pagdating sa pagpapatawad, palagi nating isasaalang-alang ang ating kaugnayan bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Bakit ko patatawarin ikaw? Bakit mo ako patatawarin? Alang-alang sa ating kaugnayan sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Kung mahalaga sa atin ang ating kaugnayan, dapat tayong magpatawad sa isa't isa. Regardless kung sino man sa atin ang magkasala o makagawa ng kasalanan o makasakit sa atin sa iglesia, pipiliin nating patawarin ang isa't isa. Hindi natin pipiliin yung itong nasa kaliwa lamang o nasa kanan lamang o yung gusto mo lamang patawarin. Pipiliin mong patawarin kahit yung mga waring immature pa sa pananampalataya. Dahil sa iglesia, hindi tayo pare-pareho ng kalagayan. Bagaman gusto sana natin at yun ang magandang mangyari kaya natin inagawa ang mga pag-aaral na ito. Pero aminin natin na sa iglesia ay talagang mayroong pagkakaiba-iba ng kalagayan. Hindi lahat ay puspos ng Espiritu Santo. Ang iba ay mabagal sa paglago. Ang iba ay mga immature pa. Mga baby pa sa pananampalataya. And even some of those mature Christians ay hindi naman palaging totoong puspos ng Espiritu Santo. Nawawala din yung kapuspusan. Kaya kailangan nating tanggapin at unawain kahit ang mga matatagal ng Kristiyano ay may mga pagkakataong parang nawawala din ang maayos na kalagayang espiritual. Mahalagang makita natin yon para ma-consider natin bakit dapat nating unawain at patawarin ang isa't isa. Alang-alang sa ating kaugnayan, pipiliin nating magpatawad sino man at anuman ang kalagayang espiritual ng taong iyon sa loob ng iglesia. Pipiliin nating magpatawad dahil tayo ay magkakadugsong ang buhay sa Panginoon. Hindi na tayo iba sa isa't isa. Mahalaga po ba sa inyo ang kaugnayan natin bilang magkakapatid? Mahalaga ba sa inyo ako? Mahalaga ba sa iyo ang kapatid, ang katabi mo? Ang nasa likod mo? Ang nasa unahan mo? Mahalaga ba sa inyo yung kaugnayang yon? The word na kaugnayan, mahalaga ba sa atin yung kaugnayang yon? Kasi ina-restore natin sa ating pagpapatawad yung mga nasirang kaugnayan. Pangalawa, yung isa't isa, sa New Living Translation ay ganito siya isinalin. Forgive anyone who offends you. Yung isa't isa, sa New Living Translation ay, forgive anyone who offends you. Bagaman ang context ng ating talata ay literal na tumutukoy sa mga mananampalataya sa iglesia at ito'y sulat sa iglesia. Ngunit kung titingnan natin ang mas malawak na turo ng Biblia, tatawid tayo sa pangkalahatang inaturo ng Biblia, sa pagpapatawad, ito'y pwede rin nating i-apply sa lahat ng tao. At meron akong great example. Nung si Jesus ay nakapako sa krus. Ang sabi niya, Ama,
patawarin mo sila. Sino yung sila? Sino yung sila? Yung mga taong simbahan lang ba yon? O in general yon, yung lahat? Patawarin mo sila. Anyone who offends you. In short, wala tayong pipiliin kung sino lang ang ating patatawarin. Patatawarin natin ang lahat ng magkakasala o nagkasala sa atin. Parang ulan. Kapag umuulan, hindi nito pinipili kung saan siya babagsak. Ganon din sa pagpapatawad. Hindi dapat pili o pinipili ang mga taong dapat lamang patawarin. Ngayon, ang tanong ko ay, mabigat ba yon? Mahirap ba yon? Na lahat ng pagkakasala, lahat ng magkasala sa iyo, ay kailangan mong pagpatawarin. Mapakapwa mananampalataya man yan, or ibang tao. Maaring katrabaho mo, kapamilya mo, kapitbahay mo, kabarangay mo, kaibigan mo. Mahirap ba yon? Na lahat ng tao, inuutusan tayo na choose to forgive. Ano man ang ginawa laban sa iyo. Ito ang na-realize ko po mga kapatid. Kung matututunan nating patawarin ang lahat, na walang pinipiling tao, maiingatan natin ang ating sarili na mapuno ng mga hinanakit, sama ng loob, galit, at anumang hindi malusog na mga damdamin. Mas payapa ang ating kalooban kung walang inatabi at inaipong sama ng loob. Kaya ang pagpapatawad ay maituturing na gamot sa mga hinanakit at hirap ng kalooban. Hindi ito nangangahulugan na kukonsintihin natin ang ginawang mali. Hindi natin sinasabing hindi na mali ang kanilang ginawa. Ngunit kung tayo man ay nagawa ng mali, ang Biblia ay nagtuturo at nag-uutos na tayo ay matutong magpatawad. Ito man ay sinasadya o kahit hindi sinasadyang pagkakasala, magpatawad. Okay, anyone who offends you. So alalahanin mo, meron bang isang tao o dalawang tao ngayon na naiisip ka na for so long, hindi mo magawang patawarin? Is there a person in your mind right now na naiisip mo na hindi mo pa napapatawad? Lahat ng magkasala. Ngayon, hindi mo ba siya mapatawad dahil iniisip mong hindi siya karapat-dapat sa kapatawaran mo? Kung iniisip natin hindi sila karapat-dapat, dapat nating palalahanan ang ating sarili. Tayo man ay hindi karapat-dapat sa kapatawaran. Kung kasalanan ang pag-uusapan, malaki ang problema natin kapag iniisip natin na may mga taong hindi karapat-dapat patawarin. Pero kapag tayo naman ang nagkakamali, ay iniisip natin na dapat tayong mapatawad. Nag-sorry na ako, hindi mo pa ako inapatawad. Ano pa bang gusto mo? Minsan ang laki-laki ng tingin natin sa ating sarili. At inaasahan natin sa ibang tao na kapag nakapag-abot ka ng ganito, ay dapat ako inapatawad mo na. Dapat tayo okay na. Friends na uli dapat tayo kung sa bata. Abutan mo lang ng candy pagkatapos umiyak, ay friends na uli yun. Sabi ni Jesus sa Mateo 6 verse 15, ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ito ang nakuha ko sa talatang ito, maliit na portion lamang. Kung palagay mo, hindi siya karapat-dapat, ikaw rin, hindi karapat-dapat. Yun ang nakita kong insight sa talatang iyon. Kung hindi mo pinapatawad na nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit.
Sa madaling sabi, ang hindi pagpapatawad ay maaaring palatandaan ng mataas na pagtingin sa sarili. Kapag hindi tayo nagpatawad, tinitingnan natin ang ating sarili na may higit na mas matuwid, higit na mas mabuti. Kaya nga yung ating mga unang pinag-aralan na virtues, tulong yon para maunawaan natin ito, para maka-arrive tayo dito. Lahat tayo hindi karapat-dapat patawarin. Ang karapat-dapat sa ating lahat ay kaparusahan. Hindi po ba? Hindi tayo karapat-dapat patawarin dahil ang karapat-dapat sa atin ay maparusahan. Kung ang issue ay ang kasalanan. Pero pinili ng Diyos na magpatawad at ngayon inuutusan niya tayong magpatawad. Ang hirap. Sabihin mo, tanungin mo ngayon katabi, kaya mo na kaya mamaya? Kung paano mo inaasahan na ikay patatawarin, pagpapaumanhinan ng iba, ganoon din daw dapat tayo. Sabi nga sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon, kung ang lahat ay nagkasala, lahat ay may kasalanan, walang hindi nagkakasala, yun ang ibig sabihin ng talatang yon. Meaning to say, lahat tayo nangangailangan ng pagpapatawad. Lahat tayo kailangang mapatawad. Kailangan ng kapatawaran. Isipin nyo kung gaano patong-patong na ang kasalanang maiipon ng bawat isa sa atin kung walang magpapatawad. Sino kaya sa atin ang marami nang naipon? Ayaw nating magpatawad kasi iniisip nating wala tayong kasalanan. Pero hindi nang inasabi ng Biblia. Sabi pa nga ni Juan sa unang Juan chapter 1 verse 8, dinadaya natin ang ating sarili kung iniisip natin wala tayong kasalanan. Pinapaniwala natin ang ating sarili wala tayong kasalanan. Siya lamang ang may kasalanan. Kaya hindi natin siya mapatawad. Ang mga talatang binasa ko ay nagtuturo sa atin na tayo ay by nature makasalanan, kaya hindi may iwasan na magkasala tayo sa isa't isa. By nature, sa ating kalikasan tayo makasalanan, kaya hindi may iwasang tayo ay magkasala sa isa't isa. Lahat tayo nakakasala, kaya lahat din tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad. At lahat tayo ay dapat matutong magpatawad. Maaring bukas ikaw ang patatawarin ko, pero maaring sa makalawa, ako naman ang kailangan mong patawarin. Kaya diyan po sa Tagalog version, ginamit yung salitang magpatawaran. Ganyan ba yung salin sa inyo? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Anong ibig sabihin ng salitang magpatawaran? Expect. Yan ay nagabato ng idea of expectation. Expect na natin na may mga pagkakataong masasaktan natin ang isa't isa. Kaya ang sabi ng Biblia, magpatawaran kayo. Advance. Ini-advance ng Biblia. Kasi gustong ibato sa atin yung kaisipan na expect na natin na may mga pagkakataon na maaari tayong magkasakitan. Kaya piliin natin, ngayon pa lamang, ang gustong sabihin ng talata sa atin, pasyahan mo na kung makagawa siya ng kasalanan, kung masaktan ka niya, pipiliin mo siyang patawarin. Kaya maging handa na magpatawad. Hindi pa nagkakasala sa iyo, ay papasyahan mo ng patawarin. Sabihin sa katabi, pinapasyahan ko ngayon na patawarin ka. Parang hirap sambitin Gaano kaya kaganda? Parang hirap ibitaw ng labi. Gaano kaya kaganda at kapayapa ang isang pamilya, ang isang komunidad, at ang isang iglesia na ang lahat ay marunong magpatawaran. Hindi ba? Walang totoong magpapakatagal
at maghahabang mga usapan at issue at samaan ng loob kung ang lahat tayo ay marunong magpatawaran sa isa't isa. Kaya kung may problema kayo sa inyong tahanan, maaring issue ng hindi pagpapatawad yan kaya hindi maayos-ayos, maaring ito ang kailangan ninyo. Sa iyong kapitbahay, ang tagal nyo lang nag-isnaban, magpatawad ka na. Sa iyong katrabaho, so sino mang mga tao, choose to forgive. At ang first move ay ikaw. Pangalawa, piliing magpatawad kahit anuman ang naging pagkakasala laban sa iyo. Piliing magpatawad anuman ang naging pagkakasala. Yung unang punto ay sino man, ngayon naman ay anuman ang naging pagkakasala. Magpaumanhinan kayo yung ating verse at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Sa English, yung hinanakit ay complaint. Complain. Reklamo sa Tagalog. Kung meron kayong reklamo sa lumang salin ng Biblia, kung ang sino man ay may reklamo sa inyo, ngayon yung hinanakit, yung reklamo, ay tumutukoy sa o sumasaklaw sa lahat ng uri ng kasalanang pwedeng magawa laban sa atin. Lahat ng uri ng pananakit na pwedeng magawa laban sa atin. Sumasaklaw yon sa lahat. Anumang reklamo, anumang hinanakit. Kaya ka nagkaroon ng hinanakit dahil may isang bagay na nagawa laban sa iyo. Kaya ka mayroong reklamo dahil may isang bagay na ginawa sa iyo na hindi mo gusto. Na naging unfair. Maaaring kabilang dito ang mga salitang nakakasakit at hindi na nabawi pa. Mga aksyon o kilos na nagdulot ng kahihiyan sa iyo o pagkawalan ng tiwala, mga pagtataksil, mula lalo na sa isang taong hindi mo ina-expect na ikaw ay pagtataksilan, o mga pagkakataong nakaranas ka ng pang-aapi, pagbabaliwala, o sinasaktan ka ng paulit-ulit at iba pa. Kung magiging tapat tayo mga kapatid, aminin natin man o hindi. Pero kung magiging tapat tayo, may mga kasalanan talaga na sa atin bilang tao, ang hirap patawarin. Kung sa atin bilang tao. May mga kasalanan talagang mahirap patawarin, lalo na kung napakasakit ng idinulot nito sa atin. Personal, or even kung may mga ibang taong nadamay. Emotionally, physically, and even mentally. Hindi dahil ayaw nating sumunod sa Diyos, kundi yung katotohanan na masakit talaga. Sabihin mo nga sa iyong katabi, masakit talaga. Masakit talaga. Nasaktan talaga ako. Kaya sa pagpapatawad, which is sinabi ko na kanina sa introduction pa, hindi natin inaalis ang sakit at bigat ng kasalanan na gawa, pero hindi rin natin hahayaan na ito ang maging hadlang para hindi tayo magkaroon ng maayos na kaugnayan sa isa't isa. Hindi natin hahayaan na ito'y makahadlang para makapagpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na ineneglect na yung mali na ginawa sa iyo. Hindi rin ibig sabihin na babaliwalain na yung konsekwensya ng kanyang kasalanan. Igagawad pa rin yon. Hindi rin nangangahulugan na agad mong ibabalik yung tiwala, yung sinabi ko sa introduction. Ang ibig sabihin ng pagpapatawad ay ito. Ibinibigay mo sa Diyos ang karapatang humatol sa Kanya at pinapalaya mo ang sarili mo sa bigat ng galit, hinanakit, sama ng loob, at anumang mga damdaming meron ka. Hindi ko sinasabing agad-agad mawawala. Pero the moment you forgive, you decide, Lord, I choose to let go. Ayaw kong maalipin ang nararamdaman kong ito. Malay man tayo o minsan, malay man tayo hindi, minsan, nilalagyan natin ng
classification ng kasalanan. Ng grado ang kasalanan. Marami nasabi niyo na po yung ganitong mga wika. Itong isang ito, kaya kong patawarin. Pero ito ay hindi na. Dito sa ginawa mong ito, mauunawaan pa kita, mapapatawad kita. Pero dito, huwag mo expect na patawarin pa kita. Hindi na tayo magkakilala. Naunawaan po ninyo. Na-experience nyo na po ba yun? Naging totoo na ba sa inyo minsan yun? O maaaring nananatiling totoo sa inyo hanggang ngayon? Anong ibig sabihin natin? May mga kasalanang tila pwede natin palampasin batay sa ating panukat. Ngunit, may mga kasalanang kung magawa laban sa atin, hindi tayo handang patawarin. Siguro nga dahil sa bigat, sa tindi, sa sakit na idinulot noon. Gumagawa tayo ng kategorya, pag maliit lang kasalanan, kaya mong patawarin, pero pag malaki, pag-iisipang mabuti. Pag malaki, ang sabi natin, sobra na. Tama na, hindi ko na kaya. Ang problema sa ganitong pag-iisip ay ito, inilalagay natin ang sarili natin bilang hukom kung alin ang dapat patawarin at alin ang hindi. Doon tayo mag-iingat. Sa hindi pagpapatawad, baka nagiging hukom na tayo. Pinipili natin alin ang dapat patawarin at alin ang hindi. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nagbigay ng limitasyon sa uri ng mga kasalanang dapat mapatawad. At nasa Colossus din yan. Colossians chapter 2, verse 13 and 14. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing it to the cross. So highlight natin yung having forgiven us all our trespasses. Sa Tagalog yan ay yung ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Ngayon, yung lahat ba ay nagsasabing walang pinili ang Diyos na kasalanan sa iyo na pinatawad niya? Lahat ng kasalanang nagawa mo laban sa Kanya, pinatawad ng Diyos. Kaya, in result, lumalabas na wala ka ng atraso sa Diyos. Dahil pinatawad na ang lahat ng kasalanan mo. Natin. Mula sa pinakamaliit na maituturing natin, mula sa pinakamagaang kasalanang maituturing natin sa ating panukat, hanggang sa pinakamalaki, lahat ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus. Hindi ba, yan ay grabing biyaya ng Diyos sa atin, na tayo ay pinatawad sa ating lahat ng mga kasalanan. Hindi ba karapat-dapat ang Diyos sa isang malakas sa palakpak at amen? Tayo ay pinatawad. Kaya hindi rin natin pipiliin kung alin lang ang ating patatawarin kasalanan sa ating kapwa o kapatid. Dahil hindi rin pinili ng Diyos kung aling kasalanan lang ang patatawarin niya sa atin. Lahat ng sakit ng loob, lahat ng hinanakit, lahat ng reklamo, ipapatawad natin. Hindi ba yung sakit o hinanakit ay paraan ng Diyos para ipamalay sa atin na merong ginawang mali sa atin? Merong nagawang mali. At kailanman at may kasalanang nagawa, dapat patawarin. Yun ang simpleng inasabi ng mensahe natin. Kaya ipinapahintulot ng Diyos na masaktan tayo, masaktan ka, para maunawaan mo na merong nagawang mali laban sa iyo at i-remind tayo ng utos na ito na magpatawad. Pag naramdaman mong ikay nasaktan, o merong naipong hinanakit, o may naging hinanakit ka o reklamo, yun ay hudyat para balikan natin yung utos na ito na nagsasabing,
magpatawad. May tao kang kailangang patawarin. May kasalanang kailangan kang patawarin. Huwag na nating hintayin mawala muna yung sakit bago magpatawad. Minsan kasi sabi nila ayahin muna nating gamutin ng panahon bago magpatawad. Hindi talaga totoo yun. Dahil pag nagkita uli kayo, magiging parang sariwa uli yung mga bagay na nangyari. Pero kapag nagpatawad ka, ang Diyos din ang tutulong sa iyo, sa atin, para totally ma-refresh ang ating kalooban. Para kahit nakikita na natin yung tao, mapapakitunguhan pa rin natin siya ng tama. Sinasadya man o hindi sinasadya na nasaktan ka, magpapatawad tayo. Minsan, iniisip ng tao, hindi ko alam kung gaano ito katotoo sa maraming mananampalataya. Kapag hindi mo siya pinatawad, paraan mo yun para makaganti. Pag hindi mo pinatawad yung tao, paraan mo yun para maparusahan naman siya sa ginawa niya laban sa akin. Hindi ko siya patatawan, bahala siyang magdusa. Pero ang totoo, hindi yung taong yun ang nasisira. Nasisira din siya siyempre. Lalo pag hindi niya pagsisisihan. Pero ikaw mismo nasisira ang kalooban mo. Winawasak ang pagkatao mo nito. Kasi naiipon yung galit, hinanakit sa kalooban mo. That is not healthy. Unti-unti ka nitong sinisira, ang galit ay nagiging kapaitan, hanggang ang kapaitan ay maging isang ugali mo na. Bakit naging ugali mo na? Kasi dahil hindi ka nagpapatawad, nagiging common na sa iyon. Kaya naiipon. At pag ito'y naging practice mo na, nagiging dahilan nito para maging mahirap sa iyo ang magkaroon ng malalim na kaugnayan sa iba. Nasisira ang mga relasyon. Mahirap yatang magkaroon ng malalim na relationship sa isang taong puno ng hinanakit at sama ng loob. Kaya yung hindi pagpapatawad, pwede nating maituring na parang pag-inom ng lason. At umaasa ang ibang tao ang mamamatay, mahihirapan, pero ang totoo, ikaw ang nahihirapan. Ngayon, merong isang pag-aaral sa research sa Amerika, si John Hopkins, isang sikat na research sa university at hospital sa Amerika ang ginawang pag-aaral na ito. Ang sabi niya, ang di pagpapatawad ay nagdadala ng malaking impact sa ating kalusugan, pisikal. Ang forgiveness naman daw, yung pagpapatawad, ay nagre-resulta ng lower risk of heart attack, improvement sa pagtulog, pagbaba ng cholesterol level, kailangan ko ito Nagpapababa ng BP, kailangan ko din yun Anxiety, wala naman ako niyan. Depression at stress. Evaluate yung sarili nyo. May stress ka ba? May depression ka ba? May anxiety ka ba? Mataas ba ang BP mo? Mataas ba ang cholesterol mo? Hindi ka makatulog? Hirap kang makatulog? Baka ang problema mo dahil may tao kang hindi napatawad. Nakakatulong pala siya by study. Sabihin mo dyan sa iyong katabi, alang-alang sa kalusugan mo, magpatawad ka na. Alang-alang sa ating mga sarili. Amen po ba? Alang-alang sa ating mga sarili. Magpatawad ka na. Ipagpasa Diyos na natin yung taong yon. Kung hindi pa man siya mag-sorry sa atin. So, in summary nitong ating mga sinasabi, ayaw ng Diyos na manatili ang kasalanan at ayaw din ng Diyos na manatili tayong naiipon ang sama ng loob. Walang kasalanan dapat nananatili, dapat napapatawad, at walang mga mabibigat na damdaming dapat nagpapakatagal, dapat ay pinapalaya ang sarili doon.
Sa iba't ibang salin ng Biblia, ginamit yung mga salitang grievance, complaints, quarrel. Yan yung mga iba pang katumbas sa salita. Kaya kahit anong uri ng kasalanan, sumbong, reklamo, kaapihan, ang utos po sa atin ay magpatawad. Magpatawad. Naturo ako ng aking asawa para sa amin dalawa daw ito. Kahit anong naging kasalanan, malaki man o maliit, magpatawad. Ngayon isipin niyo po ito, merong listahan ng lahat ng kasalanan mo sa Diyos. Gaano kaya kahaba iyon? Isipin mo kung merong listahan ng mga kasalanan tayo sa Diyos. Gaano kaya kahaba iyon? At kung lalagyan ng Diyos ng mga category, gaano kaya kabigat yung mga kasalanan yun? Kung may mga percent, ano? Pero sabi ng ating talata, pinatawad niya ang lahat. Salamat sa Panginoon. Kung nagawa ng Diyos, dapat din natin gawin. Again, si Jesus ang ating great example. Patawarin mo sila, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Sa kabila ng mga iba't ibang ginawa laban sa Kanya, pagtataksil, pangalipusta, maling pagtrato, iba't ibang mga pangit na ginawa laban sa Diyos. But yet, at the end of His life, ang isa sa Kanyang bukang bibig, forgiveness. Even in His death, sabi ni Jesus, Father, forgive them. Forgive them. Kaya ito po ang conclusion ko doon mga kapatid. Ang sukatan ng ating pagpapatawad ay ang kapatawarang tinanggap natin sa Panginoong Jesus. Kapag ka mahihirapan ka magpatawad, look back at the cross. At ang gawing sukatan mo ay yung pagpapatawad na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pangatlo at panghuli, piliing magpatawad kahit paulit-ulit na nagkasala. Ano nga yung una? Piliing magpatawad, sino man ang nagkasala. Pangalawa, piliing magpatawad, anuman ang naging pagkakasala. At pangatlo, piliing magpatawad kahit paulit-ulit na nagkakasala. Sabi nung isa, nakakatatlo ka na. Pag isa pa, nakukota ka na. Ngayon, kaya ko po sinabi sa aking introduction kanina na mahalaga yung unang virtues na nabanggit, yung pagtitiisan sa isa't isa, kasi malaki ang kaugnayan yun sa pagpapatawad. Ang magtiisan kayo, kasi ang sabi doon sa ating main text, Colossus 3 verse 13, magpaumanhinan kayo, sa ibang version niya, magtiisan kayo at magpatawaran. Kaya siya ay magkadugtong na diwa. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Ang magtiisan kayo may malaking kaugnayan sa pagpapatawad. Ito ay nagsasabing hindi maiiwasang masasaktan natin ang isa't isa nang hindi lamang isang beses, dalawang beses, pwedeng maraming ulit na mangyari. Na masasaktan natin ang isa't isa. Ang magtiisan sa kontekstong ito ay nangangahulugang patuloy na pagtitiis at patuloy na pagpapatawad. Sa New Living Translation, ganito ang sabi niya, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Ito yung nagsasabi sa ating maging open. Make allowance sa mga pagkakataon na tayo maaari magkasakitan sa isa't isa. Hindi tayo perfect para hindi tayo magkamali. At ganun din ang ating mga kapatid. Hindi sila perfect para hindi tayo masaktan nila isang araw. Huwag nating ipagtataka kung hindi lamang ito isang beses, dalawang beses mangyayari o tatlo. Dahil nananatili tayong nasa mundong hindi perfect ang mga bagay. At kahit tayo nasa isang iglesia, may mga ugali pa rin tayo at mga kilos, mga bahagi ng ating buhay na hindi pa rin perfect. At minsan nagbabanggaan yung mga imperfection na yon. Pagka nagbanggaan yon, talagang magkakasakitan. Magkakasakitan. Kaya sabi ng isa,
Napatawad na kita dati. Tatawarin naman kita. Pag umulit ka pa, wala nang kasunod yan. Paulit-ulit na lang, suko na ako, ayoko na. Ngunit ang utos ay magpatawad pa din. Hindi lamang minsan, magpatawad ng paulit-ulit. Sabihin sa iyong katabi, kapatid, sana'y huwag kang magsawang patawarin ako. Makailang beses ba tayong pinapatawad ng Diyos sa lahat nating pagkakasala? Kahit sa pinakamasasama at matitinding kasalanang nagawa natin. At kahit sa pinakamatitigas na ulo. Ang sabi ng Biblia sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag ng ating mga labi ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga karumihan. Kaya every time na tayo magiging tapat sa Diyos at totoong hihingi ng tawad sa Diyos, hindi ipagdadamot ng Diyos ang kapatawaran sa atin. Ganon din tayo dapat. Anytime na tayo magkasala, pinapatawad tayo ng Diyos kung tayo honest na hihingi ng tawad sa Kanya. Ganon din naman tayo sa ating kaugnayan. Lalo pa naman kung yung taong nagkasala sa atin ay totoong humihingi na ng tawad at nagsusorry sa atin. The more na dapat hindi natin ipagkait ang kapatawaran sa Kanya. Nagsusorry na. Kaya huwag tayong titigil at mananawang magpatawad. Dahil tayo nananatiling nakatira sa makasalanang katawan at ang tendency magkakasala tayo, masasaktan natin ang isa't isa. May nagtanong si Pedro, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid? 7 beses po ba? Ano ang sagot ni Jesus? Ay, hindi lang 7. 7 beses ba panito? O i-compute nyo yun. 70 ulit pa nito. Hindi ko na 490 times. 70 times 7. 490. Anong ibig sabihin ni Jesus? Nung sagutin niya yung tanong ni Pedro, ilang beses po ba? Ang gustong sabihin talaga ni Jesus ay, ang pagpapatawad ay maging lifestyle. Napipiliin nating mamuhay sa pagpapatawad kaysa mamuhay sa galit at sama ng loob. Yun talagang inaturo ni Jesus. Piliin mong mamuhay na magaan ang iyong kalooban kaysa meron kang inakimkim ng mga sama ng loob at galit sa isang tao. At ang gamot ay ang pagpapatawad. Parang pagwawalis ng bahay. Isang beses pa lang ba kayo nagatambo ng bahay nyo, nagawalis? Tapos sa isang buwan na uli, ang walis? Hindi ba araw-araw, minsan ngay, kada oras? Kasi nabalik yung alikabok, yung dumi. Ganon din sa puso natin, mga kapatid. Kailangan paulit-ulit na linisin sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ngayon, nagbibilang ba kayo kung ilang beses ka nang nasaktan? Nagbibilang ba kayo kung ilang beses na kayo nasaktan, nagawa ng mali? 1, 2, 3. Kahapon lamang, nakatatlo ka na din. Kay Pedro, ang hangganan niya, 7. Anawain nyo? Para kay Pedro, ang hangganan niya ng pagpapatawad, pag nakapito na. Pag lumampasan ng 7, magkakaalaman na tayo. Ikaw kapatid, hanggang saan ang bilang mo? Hanggang saan ang bilang mo? Kailangan ba nating magtara sa notebook para sa bawat taong nakakagawa sa atin ng kasalanan bago natin patawarin? Na kapag umabot na sila sa kota natin, ay tapos na rin tayo sa kanila. Wala na silang aasahang kapatawaran sa atin. Nakakota na eh. Nakapito na, nakasampu na. Ay, sorry. Kota ka na eh. Pero hindi ganon. Ang gustong sabihin ni Jesus sa ito, kahit pa ulit-ulit magkasala sa atin, ang sino mang kapatid, huwag tayong titigil na sila'y patawarin. Huwag natin silang tatakdaan ng bilang, kahit sa pinakamasasama at pinakamatigas ang ulo. Dahil kahit si Jesus, patuloy tayong
pinapatawad. Ngayon sa aking pagtatapos, ang pagpapatawad ay hindi nakabase, if you will evaluate yung aking mga sinabi. Ang pagpapatawad ay hindi nakabase sa nararamdaman. Hindi rin ito nakabase sa katarungan ng tao. Again, ito'y nakabase sa halimbawang pinakita ni Jesus, especially doon sa krus. At yun ang palagi nating alalahanin. Pinasan ni Jesus ang krus, namatay siya doon sa krus. Ano ang ina-represent ng krus? Di ba yung lahat ng ating mga kasalanan? At bakit siya namatay sa krus? Para matanggap natin yung kapatawaran sa lahat nating kasalanan. Dalawang mahalagang katotohanan ako magtatapos. Una, kung ang pinagdaanan ni Jesus ang pinakamahirap, pinakamalupit, pinakamasakit, pinakamalungkot, at pinaka-unfair na karanasan. And yet sa krus, ang sabi niya, patawarin mo sila. Kapatawaran para sa mga taong gumawa ng masama laban sa Kanya. Ang tanong ngayon ay, sino ka para pagdamot ang kapatawaran sa ibang tao? Mas hihigit pa ba ang naranasan mong hirap, sakit, yan man ay physical, emotional, kaysa sa naranasan ni Jesus? Yun ang una. Pangalawa, ito'y mula kay John Mark Arthur, itong pangalawa. Sabi niya, kung ang Diyos ang pinakabanal at ang pinaka-offended, pinaka-nasaktan, and yet, pinili niyang patawarin tayo sa lahat nating kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Sino tayo para hindi patawarin ang ating kapwa? Hindi ba? Sino ang pinaka-offended sa lahat? Ang Diyos na pinakabanal, pinaka-nasaktan, and yet, He choose to forgive us. Sa hindi pagpapatawad natin, sinasabi mo ba na mas banal ka pa kaysa sa Diyos? Mas nasaktan ka kaysa sa Diyos? So gusto ko pong iwan sa inyo ang dalawang mahalagang katotohanan niyan para iproseso sa ating isip. At ang tanong ngayon sa atin ay, sino ang kailangan mong patawarin? Huwag mo nang patagalin. Maaring ang aksyon na hiningi sa atin ngayon ay, Lord, mahirap ito sa akin. Hindi ko sinasabing madali ito. We need grace from God, biyaya. Pero ito ang challenge sa atin ngayong umaga. We need to forgive.